Hello! So napansin nyo ba na usually yung mga lalaki is mas pinahalaga nila yung physical na kaanyuhan ng babae kapag naghahanap sila ng mga partner nila. Tapos sa mga babae naman mas tinitignan nila or mas pinapahalaga nila kung madiskarte ba yung lalaki or kung may trabaho ba yung lalaki pag namimili na sila ng mga mapapangasawa nila. Of course, iba sa mga teenager, iba yung mga utak ng mga teenager. Pero in general, ganun yung trend, di ba? And alam ko siguro yung mga iba sa inyo magtanong, sir, napaka-sexist mo naman, napaka-misogynistic mo naman, di naman lahat ng lalaki ganun, di naman lahat ng babae ganyan. I agree. Tama yun, I agree. But kung titignan din naman natin, no, in general, mas concerned ang babae sa looks nila. And then, mas concerned ng mga lalaki kung gaano kadami yung wills nila. So, merong trend. And ang tanong ko is, bakit ganun yung trend? Bakit ganyan yung human species in general? Bakit? So kung gusto nyo mabilis ng sagot, dalawa yung sagot dyan. Survival and reproduction, aka sex. Uy, Freud, hi! So hello, I'm JP and muling nagbabalik ang Theories of Personality series. So ngayon naman pag-usapan natin yung nire-request ng marami sa inyo na isa rin sa mga pinaka-controversial na theory, at least for some people, which is ang evolutionary psychology. Which is ginawa ni David Buss na isang rebel turned academic kung babasahin niyo yung book The Feist and Feist. So basically, ang evolutionary psychology is about sa pag-explain ng thoughts and behaviors ng humanity using the lens of evolution. So ang major questions na sinasagot ng theory na ito is, bakit nga ba ganito yung design ng human mind? And paano tayo nagkaganto? Anong nangyari? Anong past natin kung bakit ganito yung mga pinanggagawa natin sa buhay? And paano nakaka-apekto yung mga design na ito sa pang-araw-araw nating buhay ngayon? As in, yung nangyayari ngayon. Kasi evolution, past yun. So, iba yung present. So, paano naka-apekto yung past natin sa present natin? And dahil malaking part ang evolution sa theory nito, of course, pag-uusapan din natin ng maramihan yung, sasabihin ko sana slight lang, pero maramihan yung evolution. Okay? So maraming misconceptions tungkol sa evolutions kasi I feel like hindi siya masyado na ituturo ng maayos sa mga schools, or baka ako lang kasi nung experience ko hindi masyadong tinuro ang evolution sa mga subjects ko. Maybe because religious yung Philippines and majority ng concept ng evolution is medyo nagko-contradict sa turo ng simbahan, lalo na kung literal yung interpretation mo sa Bible. Kala din ng iba ang evolution kasi is very mabilis, no? Yung parang Pokemon lang na ile-level 16 mo si Mudkip, magiging na siyang Marshtomp, which is the best boy. And then after level 36 is mag-evolve siya ng Swampert. So hindi evolution yun. Mas akin yun sa metamorphosis, no? So ang evolution is nagyayari yan for 1,000,000 of years. So to put that into perspective, ang human civilization, simula nung sinaunang tao, ng mga tribo-tribo pa lang yung mga tao, nag-exist pa lang tayo for 100,000 years. And ang Earth is nag-exist na for 4.5 billion years. So that explains how complex organisms such as mammals and including primates like us is nag-evolve. Kumbaga paano tayo nag-exist ngayon, no? Evolution ang may gawa niyan. So maraming video online about sa biological evolution. So I will link that in the description na lang. So panoorin nyo na lang siya. Kasi mas magpo-focus tayo sa psychological evolution ng humanity. Okay? So tara! Pasukan na natin yung evolution. Or more specifically, psychological evolution. So before tayo pumunta sa evolutionary psych proper, kailangan nating tandaan na ang evolution is nagre-revolve sa dalawang concept, which is ang survival and reproduction, aka sex, in the case of human beings. So basically, lahat ng organisms sa mundo ay nag-exist ngayon kasi they were able to survive and nagkaroon sila ng time para mag-reproduce. And now, para maging successful tayo as a species, kailangan nating solusyonan yung problema ng survival and reproduction. And one way to answer that problem is yung tinatawag nating mga adaptations or mga adjustments. Doon papasok si evolution. Paano nga ba ang evolution? Medyo complicated yung mechanism ng evolution. So, isi-simplify na lang natin siya para makama-cross yung point ng evolution in terms of psychological perspective. So,
This is a gross oversimplification of evolutionary psychology. Okay? Ganito yan. Alam naman natin na lahat ng tao is unique sa bawat isa, and what makes us unique is yung mga genetic materials natin or yung genetic combinations natin. So marami tayong genes and maraming mga combination ang pwedeng ma-produce ng mga genes na yan, and therefore nagkakaroon tayo ng mga unique na physical and psychological traits. So in short, maraming klase ng tao, especially nung unang panahon. Meron tayong mga ugali or mga patterns of behavior na iba-iba din from other people. Let's say, for example, may mga taong nervyoso, may mga taong chill, may mga taong mandaloko, katulad ng ex mo, may mga tao ding mga paasa, katulad ng mga niligawan mo, and so on. So for the sake of simplicity again, tignan na lang natin yung psychological trait na anxiety. So ang anxiety, ito yung pagiging nervyoso, no? So we can assume na nung sinaunang panahon, may mga taong anxious and may mga taong chill lang. As in, walang bahid ng anxiety, as in, hindi nag-exist yung konsepto ng anxiety sa being nila, di ba? Sana all, di ba? Pero now, sa palagay ninyo, sino ang magsasurvive sa dalawang klase ng tao na to? Yung bang nervyoso na konting kaluskus lang dun sa talahiban, kakaripas na ng takbo kasi inisip niya, leon na yun na pwedeng kumain sa kanya? Or yung taong chill lang na parang kahit may kaluskus na dyan, yeah boy, that's good, may kaluskus, let's go there. Baka meron something na maganda. Palagay nyo, sino yung mananalo sa kanilang dalawa sa survival? Siyempre, nung unang panahon na yun, since wala pa namang mga pulis, wala pa namang mga sibilisasyon, harsh yung environment, yung mga anxious na tao ang magsasurvive sa ganong klaseng environment. So therefore, sila yung magsasurvive, sila yung mas magkakaroon ng chance na mag-reproduce and mapasa yung genes ng pagiging anxious. Meanwhile, yung mga taong sobrang chill nila, no? Then one time, may kaluskus sila narinig, tapos kinain sila ng leon dahil hindi sila tumakbo. Therefore, nag-end na yung gene pool niya sa taong yun. So hindi napasa yung genes na walang anxiety. And generations pass, no? Nangyari ng paulit-ulit until such time na lahat ng mga taong chill lang sa buhay na walang bahid ng anxiety, extinct. Ang natira na lang yung mga taong mataas or may bababa or merong bahid ng anxiety sa balat nila. Kaya lahat ng 7 billion na tao ngayon sa mundo natin, may anxiety. Kaya nga global trait ang anxiety, di ba? Sa 5-factor model. So, ang tawag dun sa process na yon is yung natural selection. So, sineselect ng nature yung mga traits na nakakatulong sa survival and reproduction ng isang species. Pero keep in mind na yung natural selection is hindi yan conscious, no? Wala namang consciousness yung nature na yung anxious, papahirapan natin yung mga tao, gawin natin silang anxious. Walang ganun. No? Nagkataon lang na yung anxiety or yung pagiging anxious is something na nakatulong talaga sa survival ng tao. Therefore, siya yung na-select na matira dun sa environment na yun. Siya yung fit dun sa environment na yun. Kaya nga meron tayong tinatawag na survival of the fittest. So sa proseso na to, ang tawag sa psychological trait na anxiety is psychological mechanism. So psychological mechanisms are defined as internal and specific cognitive, motivational, and personality systems that solve specific survival and reproduction problems. So sa example natin, ang personality trait na anxiety is yun nga, nakatulong siya sa survival natin, kaya nag-stay siya sa species natin hanggang ngayon. Pwede din natin sabihin na lahat ng mga personality traits na napag-usapan natin, no? Especially yung Big Five ni Costa and McRae, ay nakatulong sa survival natin as a species. Therefore, they are psychological mechanisms. So, nakatulong yung extraversion and agreeableness or sa words ni David Buss, urgency sa pakikisama natin sa ibang tao, no? Paggawa ng alyansa sa ibang tao. Then nakatulong din yung openness to experience sa pagsosolve ng mga problems, no? Kung paano ba mag-hunt, paano mag-gather, no? Ano yung mga information na kailangan natin para magkaroon tayo ng mas efficient na way on doing some things, no? Openness to experience yung nakatulong dyan. And then of course, related to that is yung conscientiousness. Nakatulong ang conscientiousness sa pagpaplano ng hunting and gathering, and also nakatulong din siya sa paggawa ng mga rules and regulations para mas maging matino or mas magkaroon ng magandang pamumuhay yung isang tribo or yung mga isang maraming tao, grupo ng maraming tao. So basically, yung mga personality traits natin, designed sila or nakatulong sila sa pakikitungo
sa mga ibang tao, sa mga relationships natin sa ibang tao. Kasi through these traits, no, alam natin kung sino yung leader, alam natin kung sino yung pwede natin maging kaibigan, alam natin kung sino yung magtatraidor sa atin, alam natin kung sino yung maasahan natin, and alam din natin, of course, kung sino yung mga pwede natin maging potential na magiging partner sa isang tribo. Ito yung reason kung bakit gustong-gusto natin sa chismis. So, lahat ng ito ay related sa survival natin. Kasi kung hindi natin alam kung sino yung leader, tapos binastos mo, ang ulo mo ay matatanggal sa katawan mo. Nung unang panahon. Alam naman natin yan. Ngayon, medyo it's a thing of the past. Evolved na tayo, di ba? Anyway, so actually lahat ng mga theories of personality na napag-usapan natin, no, we can say that they are all psychological mechanisms or adaptations na nakatulong sa atin for our survival sa mundong ito. And of course, nakatulong din to sa reproduction natin or sex. Very reminiscent ng theory ni Freud dito sa evolutionary psychology because basically they are saying same things. Yung mga majority ng mga psychological mechanisms natin ay na-develop para makapag-survive tayo and magkaroon tayo ng higher chance of having sex with other people because that is our way of reproduction. Hello, Freud! For example, yun nga sa intro natin, no, bakit yung mga lalaki is more focused sa physical characteristics. One explanation would be noong unang panahon kasi, mas mataas ang chance ng pregnancy success ng mga babae na may wider hips or voluptuous body in general. Anatomically speaking, ang pinaka-healthy na mga babae is yung mga may wider hips and voluptuous body. So, it makes sense na yung mga lalaking attracted sa ganung klaseng physical attribute is mas more likely na mapapasa nila yung genes nila kasi mas magiging successful yung pregnancy ng babae niya. And at the same time, sa mga babae naman, bakit mas prefer nila yung mga diskarte or ability, no, or yung pagiging funny, yung sense of humor ng isang lalaki, no? Kasi sense of humor or creativity is a sign na yung taong ito is madiskarte, kaya niya makapaghanap ng resources para ma-provide sa family niya. So, mas attractive yun sa mga babae. Kasi nga, yung mga babae, pag nabuntis, 9 months silang vulnerable. 9 months silang hindi makapagtrabaho. Nung unang panahon, pwede silang mamatay kasi hindi sila makakatakbo or hindi sila makakapag-save ng sarili nila in case of emergency. So, kailangan nila ng lalaki na sobrang galing mag-provide ng resources and yung lalaki mapagtatanggol sila sa mga harsh environment na meron sila. So, yung mga babaeng pinansin lang yung mga traits na hindi related sa resource gathering, most likely hindi sila nagiging successful sa pregnancy nila kasi yun nga, hindi sila pinakain ng maayos nung napili nilang partner. So, therefore, hindi magiging successful yung kanilang pregnancy. So, mas magsasurvive yung mga babaeng pinahalagahan yung mga traits na nakakatulong sa resource gathering kesa dun sa mga taong hindi pinakilaman yung traits na yun. Okay? So, another example is nga yung mga lalaki which is most likely sila yung nagpa-pursue ng power or leadership kasi mas lumalaki yung access nila sa reproduction kapag ganon. More power means more access sa mga women and more access to women means more chances na spread nila yung kanilang genes, mas spread nila yung mga seeds nila. In essence, mas mataas yung chance nila of survival compared sa mga lalaki na hindi nagpa-pursue ng power. So just look at Genghis Khan. So si Genghis Khan, siya yung Mughal emperor na sinakop yung buong Asia, practically speaking. And sabi nila, 1 in every 200 males are related to him. Ganun siya ka-efficient sa pagpapakalat ng kanyang genes. No? So yun din yung reason kung bakit talamak ang pambababae sa mga lalaki. Kasi evolutionarily speaking, yun yung advantageous noong unang panahon. Kasi yung panahon ngayon, hindi na ganong advantageous yun. Hindi na ganun yung environment na kinalalakihan natin. No? Kailangan natin tatandaan ng evolution ay hindi excuse para mambabae. Instead, binibigyan tayo nito ng choice to do better than we are compared sa mga ancestors natin. Kasi kung papadala lang tayo sa kung anong natural sa atin, kahit yung natural na yun hindi tama, lalo na sa panahon ngayon, parang sinabi na rin natin na hindi tayo nag-evolve from our past even though may choice na tayong gawin ngayon yun. Sa mga babae na madalang lang magkaroon ng multiple partners yung mga babae kasi hindi sila incentivized, evolutionarily speaking, to do so. Kasi malaki yung investment ng babae sa pagdadalang tao. No? What do I mean by this? Kasi ang mga lalaki, 10 minutes lang yung ambag nila sa reproduction. Minsan nga 30 seconds lang.
Sa mga babae, on the other hand, 9 months silang mabubuntis, which will require biological resources. Vulnerable sila, and then magkakaroon pa sila ng child rearing pag napanganak na nila, no? Tapos masasaktan pa sila habang nanganganak sila. Tapos aalagaan pa nila yung bata for at least 2 years or 1 year, depende kung saan sila. Ang laking investment, mapa sa time man yan, sa biological resources man yan, even psychological resources ng babae sa child rearing. So, it makes sense na mag-i-invest siya ng malaki sa paghahanap ng isang partner na makakapag-provide sa kanya ng resources na kailangan niya. And usually, mas efficient kung isang lalaki lang. Kasi imagine niyo kung sobrang dami lalaki niya, ilang beses siya mabubuntis, di ba? So isang lalaki lang, enough na yon, evolutionarily speaking, para makapag-survive yung bata na dinadala niya during pregnancy. Kesa naman maghanap siya ng multiple partners, tapos karamihan naman sa kanila yung mga batugan, no? Hindi siya pa, sinasaktan na nga siya, hindi pa siya pinapakain. So it makes sense that women, no, are more likely to have one partner instead of many. So ngayon, ang feeling ko, reaction ng iba dito Sir, napaka-sexist naman ang theory na to. Napaka-misogynistic, backwards thinking, no? Parang si Freud, sumanib lang kay David Buss para isulat itong theory na to. Okay naman, yung iba sasabihin, Sir naman, hindi naman lahat ng lalaki, babaero. Sir, pwede din naman maging leader ng mga babae. And tama kayo, no? Especially sa panahon ngayon. Pero ang evolutionary psychology kasi is more of a descriptive theory rather than a prescriptive theory. In other words, ina-explain niya lang kung ano yung nangyayari, pero hindi niya sasagutin yung tanong kung ano ba yung dapat na mangyari. So mga tanong na yan is i-address natin sa part 2 ng episode na ito kasi sobrang haba ng evolutionary psychology, no? Napakalawak ng application niya because evolutionary psychology explains multiple theories of personality. Ang tawag natin dyan is meta-theory siya, no? A theory that will explain other theories. So sa next video is pag-uusapan natin yung individual differences, other applications ng evolutionary psychology, mga caveats ng evolutionary psychology, and of course yung mga criticisms para sa evolutionary psychology. So yun muna sa ngayon and maraming salamat sa pakikinig and sana may natutunan kayo and nag-enjoy kayo kahit papano. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share niyo na to sa mga highly evolved niyong friends, no? And huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe. Yun muna sa ngayon. Maraming salamat sa panonood and hanggang sa muli. Paalam! Customize yan.